Nathaniel Cornelius Robinson. Masyado lang Pinoy pagkakabigkas ko ng Nathaniel, pero Nathaniel yan. Cornelius Robinson. O si Nate Robinson, ang 5'9", 3-time slam dunk contest winner. Nakilala siya sa kanyang oras sa New York Knicks. Sa mga oras kasi niya sa Big Apple, nakuha ang 3 slam dunk contest trophies. Siya nga ang first and only 3-time winner sa competition na ito at masasabi nating bright spot ng Knicks during those years. Nagmula siya sa Seattle, Washington. Originally enrolled siya sa University of Washington para maglaro, makinig, under football scholarship. Football player po siya nung college. Pero kalaunan during his sophomore year, nag-focus na siya sa basketball. Alam niyo kung iisipin, very risky move kasi hindi siya ganun katangkad, 5'9". Pero sa kanyang college basketball career, napasama siya sa All-Pacific 10 freshman team honors bilang leading scorer ng team. 3 taon din siya naglaro ng basketball para sa Huskies. Pinangunahan niya ang Washington sa Sweet 16 ng NCAA tournament noong 2005 bilang junior bago magdeklara sa NBA draft. Ito ang nakalimutan ko na. Phoenix Suns pala ang nagdraft sa kanya. 21st overall pick. Hindi sobrang baba. Yan ay nangyari noong 2005 NBA draft. Kasama sa draft class na ito ang eventual New York teammate niya na si David Lee. Kalaunan kasi ay tinrade siya ng Suns papunta sa Knicks. Sa All-Star Game sa Houston niya, unang nakuha ang kanyang unang slam dunk contest win. Ito yung tumalon siya sa ibabaw ng isa pang maliit na guard na high flyer din na si Spud Webb. Kung ikaw nga naman ang judge, di ba? Mas masarap talagang panoorin kapag maliliit na guards ang dumadakdak. Pero hindi lang pang exhibition ng kanyang mga dunks at ng kanyang mga talon. Matindi ang mga highlights niya. Sa isang game nga ay nabutata niya si Yao Ming. At syempre, hindi natin pwedeng palagpasin ang chase down block niya kay LeBron. Itaga mo sa bato lahat ng makakabutata kay LeBron mapupunta sa highlights. Tulad lang yan ng paulit-ulit na highlight ng pag-steal ni Muggsy Bogues kay Jordan. Anyway, pumukol din siya ng 41 points off the bench matapos na isang buwan siyang mabangko ni D'Antoni. Overtime pa yun ha. Siya ang umiscore ng 21 of the final 25 points ng Knicks, outscoring Atlanta by himself sa overtime. Tinalo niya rin si Dwight Howard sa 2009 slam dunk contest. Naka-green nga siya ng Knicks jersey noon na may matching green shoes. Kryptonate nga daw siya sa Superman ni Howard. Sa final dunk ay tinalunan niya ang 6'11" big man. Ang kanyang kalaban sa dunk contest ang kanyang tinalunan. Noong 2010 trade deadline, na-trade siya patungong Boston. Backup siya ni Rondo dito sa team na nakarating sa 2010 NBA Finals. Ito ang unang postseason experience ni Nate sa NBA. Yung kanyang 13-2 run sa fourth quarter ng Game 4 ng 2010 Finals ang nagpatabla sa serye in 2 games apiece. Sayang nga lang kasi bigo ang Celtics na ma-replicate ang success ng 2008 at nakabawi ang Lakers sa kanila. Sa sumunod na taon, kasama ang fan-favorite center na si Kendrick Perkins, na-trade sila papunta sa Oklahoma City kasama si Nate sa team na nakarating all the way sa West Finals. Tinalo nga lang sila ng Dallas noon at eventually winaved na din ng Thunder si Nate Robinson. Dito na nagsimulang maging journeyman si Nate. Naglaro pa siya sa Bay Area, sa Warriors, sa mga panahon na injured ang ankle ni Steph. Naglaro din siya sa Bulls. Ito memorable to. Noong wala si D-Rose, parte siya ng Bulls team na bumasag sa 27-game win streak ng Heatles. Yung laro niya during sa 19-game stretch ay dahilan kung bakit nakuha nila ang 45-37 record. Panglima sa East kahit wala si Derrick Rose. One time nakaharap nila ang Brooklyn sa first round sa game na naghahabol sila in under 3 minutes. At si Nate Robinson pumukol ng 12 unanswered points. 23 points ang kanyang naipasok sa fourth quarter. Kalaunan ay natalo pa nila ang Nets in 7 games sa home court nito sa Barclays. Ito ang unang road Game 7 victory ng Bulls. Sinundan niya ng Game 1 stunner kontra sa defending champs na Miami. Makinig, Nate Robinson, 27 points at 9 assists. Di na nga lang sila nakaisa ulit nun at natapos ang serye in 5 games. Pero napaka-memorable na taon yun para kay Nate Robinson. Kaya laking gulat ng lahat nang di siya i-renew ng Bulls. Instead ay pumirma siya sa Denver Nuggets. At dito na nagsimulang bumaba ang kanyang playing time. Naglaro pa siya sa Clippers, tapos sa Pelicans at overseas sa Tel Aviv sa Israel yun. Pero pagkatapos nun, naglaro pa siya sa Venezuela
kung saan siya nagkampiyon. Matapos ang kanyang basketball career ay isa din siya sa mga sumubok na lumaban kay Jake Paul. Boxing naman, natalo siya nito via second round knockout. Fresh pa ito sa ating mga memorya, I'm sure. Pero matapos din yan ay isinapubliko niya na meron siyang renal disease o problema sa atay. Kamakailan nga lang ay sinabi niyang nasa advanced stages na ito na tipong nasa punto na kailangan niya ng kidney replacement para mapahaba pa ang kanyang buhay. Ay nakakalungkot na balita. Isa pa naman siya sa mga players na good vibes lang palagi ang dala. Malungkot yung kwentong hindi na siya ni-renew, pati yung kanyang syempre sakit. Pero ganoon pa man, isang malaking inspirasyon itong si Nate Robinson para sa mga ballers na hindi naman katangkaran. Hindi lang slam dunk champion, microwave pa nga ang kanyang nickname dahil pag pinasok na siya ay parang umiinit ang team. Isa sa mga most underrated off-the-bench scorers ng mid-2000s to 2010s NBA. Yon, si Nate, the Kryptonite Robinson. Ay Shaplok, Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Balero.